Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid at kaibigan. Nandito kami ngayon sa aming church sa Jesus is Alive Community Rizal. At kasalukuyan pong patapos na ang aming gawain ngayon. At ngayon po ay nakalabas na nga po kami dito sa aming building. So from third floor, kami ay nakababa na. At kausap nga po namin dito si Sister Marle. Kaya muna kami. Jeep na lamuan. Doon po sila sa sarap. Muna tayo. Lakad mode muna kami. Hindi namin dala ang aming mga bisikleta dahil maulan ang panahon ngayon. Kami ngayon ay naglalakad ng aking pamilya. From church. May pauwi na ngayon. Puri ng Diyos dahil pagkatapos ng aming Sunday service ay hindi na umuulan. Yan. So, purihin ang Panginoon dahil ito po ay isang answered prayer po talaga po na hindi pinaulan ng Panginoon nung natapos yung Sunday service namin. Okay, napakadulas ang daan ha. Thank you, Lord. Sis, May ano? may ano sabi? Madulas yung sapatos mo? Lakad mode muna kami. Praise the Lord. Lakad mode. Try namin maglakad hanggang bayan. So malapit lang naman eh. Para may exercise kahit konti. At ayan, kung mapapansin nyo po ay sobrang basang-basa po talaga ang kalsada ngayon dahil kakatapos lang ng ulan o katitila lang ng ulan sa mga sandaling ito. Kaya sobrang nag-iingat kami sa aming paglalakad dahil napakadulas po talaga ng kalsada sa mga oras na ito. Well, actually po, nung pagpunta namin dito, nung papunta pa lang kami, ay sobrang malakas po talaga ang ulan. Kaya po, nag-tricycle po kami. So, dahil po ako po ay nakasakay doon sa may gilid or sa katabi ng driver's side ng tricycle ay medyo nabasa nga po yung pantalon ko. Hello, buddies! Hello! Don't bark at us. Just passing by. At laking gulat nga po namin nang biglang kahulan kami ng dalawang malalaking asong ito na talaga namang sumampa pa dito sa may bakod nila para lang kahulan kami. Pero nakakatuwa lang dahil ang dalawang asong ito ay parang sabik sila or gusto nilang magpahawak dahil yung mga buntot nila ay kanilang iwinawagayway. Pero mahirap kasi magtiwala kapag ang aso ay kumakahol dahil alam naman nating lahat ang kagat nila ay nagdadala ng rabies na nakamamatay. Kaya't maigi na lang na mag-ingat na lang tayo sa mga aso lalo na kapag kumakahol dahil ang kanilang rabies ay nare-release kapag sila ay kumakahol o nagagalit. Kahit sabihin pa natin na winawagwag nila ang kanilang mga buntot, mahirap pa rin magtiwala dahil baka mamaya bigla tayong sakmalin, di ba? Makana lang kami dyan. Praise ang itim ng ulap dun, oh. Kita mo yan? Sobrang itim ng ulap dun. Ay, dito pala sa tawiran. Ito kami tatawid. Bali, naghanap nga po pala kami ng ibang madadaanan dahil sarado yung daanan doon sa may pagliko namin sa kanto. Gawa ng ang mga tao po dito sa Barangay San Roque, Marikina City ay naghahanda para sa kanilang paparating na kapistahan ng San Roque. Di ba kasi nandito yung best friend natin mamatay na? Hmm? Yung best friend natin. Kalumpang? Ay, hindi. San Roque pala to. Dito Kalumpang, di ba? Maraming banderitas dito, siguro piyesta nila. Obvious naman, di ba, Brother RJ? Totoo nga po na kapistahan na po ng Barangay San Roque sa susunod na linggo. Kaya nakikita nyo po ang mga banderitas dito po sa dinadaanan namin sa kahabaan ng Mayor Munding Street. At speaking of kapistahan po mga kapatid, nung ako po ay Katoliko pa po mga kapatid, to be honest with you, hindi ko po alam na yung kung bakit nagsiselebrate ng mga kapistahan ng mga tao. Parang wala po talaga sa kaalaman ko. Hindi ko alam kung anong rason or anong dahilan kung bakit i-celebrate yung mga kapistahan katulad nito. Well, ako'y laking probinsya. Sa aming probinsya ay halos bawat baryo, bawat
kalsada, bawat kalye ay may kapistahan. At iba't iba ang kanilang araw ng kapistahan. And then, nung ako po ay naging born again Christian na, dun ko po nalaman kung bakit po pala pinagdiriwang yung mga kapistahang ito dahil sa mga santo na Diyos ng mga Katoliko. Nung malaman ko po ito, naging malinaw sa akin na ito po ay malinaw na pagsamba sa Diyos-Diyosan na kung saan hindi po nalulugod ang ating Panginoong Diyos. Sinabi niya po sa Exodus chapter 20, isa po sa 10 utos niya, na wag po tayong gagawa ng kahit anumang Diyos or anyong Diyos na sasambahin natin dito sa lupa, maging sa langit, dahil ang Diyos natin ay mapanibuguing Diyos. Simula po noon, nung naliwanagan po ako doon, ay nalaman ko na, at kaya ko po sinishare sa inyo dahil gusto ko rin pong malaman ninyo ang katotohanan. Yan, so hindi kami mababasa. Right, nandito na kami sa tapat ng Teatro Marikina. Yan, still walking pa rin. Walking. Lord. Love. Huwag mong habulin What's that? What bird is that? Why is it on the ground? Oh, hindi siya makalipad. Love, I think ano yan? Ayun! Lumipad na siya. Ayun no. Ay, ayun na pala. It's right there na. Natay dito, pwede na tayo dito dumaan oh. O tara, dito na lang tayo. Papuntang bayan, go. Okay, tara kami ng bayan ngayon. At yan, may nadaanan pa nga po kami ditong isang ibon na akala ko nung una ay may injury, pero na-surprise ako dahil bigla siyang lumipad at tumapo doon sa may kable ng kuryente. At purihin ang Panginoon dahil hanggang sa kami ngayon ay nalalapit na ngayon dito sa may bayan ay hindi pa rin pinapaulan ni Lord. So praise God talaga. Hallelujah. Pero kung sakali mang paulan ni Lord ay may tag-isa naman kaming payong. Okay, so bago kami sumakay ng tricycle pauwi ng Fernandez, bahay namin. I-checkin muna namin yung Marikina River. Si Mami nga ay naiwan dun sa ukay. Tingin lang muna. Okay, checkin namin yung ilog. Let's go. Do it. Oh. From this distance, nakikita natin yung tubig na nasa 16 point something na, magsi 17 meters na. Alauna na nga po pala ng hapon at nandito na kami ngayon sa may Marikina River. Saglit naming pinuntahan at chinek itong sitwasyon dito ng baha sa Marikina River. Nakasalukuyan pong nasa second alarm na po, going to third alarm. Pero purihin ang Diyos dahil hindi naman umabot sa third alarm itong baha dito sa Marikina River dahil huminto naman po yung ulan nung kinahapunan na. So purihin ang Panginoon. Habang pinapanood nga po pala namin itong baha dito sa Marikina River ay biglang bumuhos ang malakas ng ulan at naalala ko po yung baha nung panahon ni Noah nang paulanin ng Panginoong Diyos ang buong mundo, buong salibutan ng 40 araw at 40 gabi kung saan ang floodgates of heaven ay bumuhos po ang napakaraming tubig ulan na kung saan ay bumaha sa buong mundo at na-wash out at namatay lahat ng mga tao at nabubuhay dito sa mundong ibabaw ng panahon na yon. Kaya siguro po yung baha po na ito mga kapatid ay paalala ng Diyos sa atin na ang Diyos po ay nagpapaalala sa ating lahat na talikuran na po natin ang ating mga kasalanan. Wag na po nating tutuloy at wag na tayong mamumuhay sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos. Talikuran na po natin ito at sumunod sa kanyang kalooban. Tanggapin ng ating Panginoong Hesus dahil siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang makakapunta sa langit kung hindi sa pamamagitan niya. Sobrang bilis niya. Ano masasabi niyo sa baha? Maganda. Alam niyo na baha na yan, paalala yan ng Diyos sa mga tao, sa atin. Naalala niyo yung baha na nangyari nung panahon ni Noah? Baha din yun, pero hindi yan kagaya ng baha nung nangyari ni Noah. Dahil maraming tao na ngayon ang ayaw balik loob sa Diyos. Kaya sana po ay maunawaan natin yung mensahe ng Diyos sa bahang ito mga kapatid, na ang Diyos po ay tinatawag ang lahat na magbalik loob, magsisi sa kasalanan at tanggapin ang libreng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, so nandito na kami ngayon sa
ibabaw ng tulay. Tingnan natin ngayon sitwasyon ng Marikina River dito. Ayan, so as you can see, sobrang laki na ng baha. Ayan, sobrang laki na po ng baha ngayon. Ayan. Laki na ng baha. Sobrang laki na ng baha. As you can see, si Marikit ay nandun na. Ayan, oh. Ayan. 4% na lang yung battery. So ayan po mga kapatid. Sobrang laki na ng baha ngayon dito. At malakas pa yung ulan. As you can see, wala pa rin tigil yung pag-ulan. Mataas yung water level. As of the moment, nasa malapit na sa 17 meters yung ating water level ngayon. Sa punto nga pong ito mga kapatid ay 4% na lamang natitirang battery sa aking cellphone at nagawa pang makapag-record nitong huling clips bago kami umuwi ng bahay. Kaya purihin ang Panginoon sa araw na ito mga kapatid. Kami ngayon ay pauwi na at sinama ko lang yung dalawang ko anak dito sa may gilid ng tulay para makita nila yung overview nitong baha at it is their first time na maka-witness or makakita ng ganito pong baha mga kapatid. Kaya hindi ko po alam kung anong pakiramdam nila pero siguro nakikita nila, napipicture nila kung paano yung baha ng panahon ni Noah. Pero mas malaki pa dito. Yun yung sinasabi ko sa dalawa kong anak kanina po. So, yun mga kapatid. Pagbalain po tayong lahat ng Diyos sa mga panahong ito na nakakaranas po tayo ng mga ganito pong kalamidad. Patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon, manalangin at isuko ang ating buhay. Kung meron man pong mga hindi ayos sa buhay natin ay huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Panginoon dahil siya yung makakapag-ayos nito. Amen? Yung dalawa. Nung pauwi na nga po pala kami, nung pagdaan namin dito sa may Tiangga, may nadaanan kaming dalawang best friend. Ayan, naggaganda ang mga pusa. So hanggang dito na lang mga kapatid. Paalam!